So sa ating latest satellite image animation, mapapansin po natin na patuloy ngang kumikilos dito sa may bandang Visayas, Southern Luzon area ang tropical depression na si Berbena. At kanina alas 10, ito ay tinatayang nandito sa may bandang coastal waters ng Hamtic Antique. Taglay ng bagyong si Berbena, ang lakas ng hangin umabot hanggang 55 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot na hanggang 90 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 km per hour. So, mapapansin po natin na yung malawak na kaulapan ng bagyong Berbena talagang nasasakupan nakararaming bahagi ng Visayas, nakararaming bahagi ng Southern Luzon at maging ilang bahagi ng Mindanao. Dahil dito nakataas pa rin ang wind signal number 1 dito nga sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Sa Occidental Oriental Mindoro, sa lalawigan ng Romblon, northern at saka central portion ng Palawan kasama nga yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Island. Dito sa mainland Masbate, sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, maging dito sa Negros Occidental at Negros Oriental at sa lalawigan ng Cebu. Ang mga nabagit po nating lugar patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala, ang mga baybaying dagat sa kapaligiran nito magiging katamtaman hanggang sa maalon. Hanggat maaari, huwag muna pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat habang nandito pa nga sa area nito ang tropical depression na si Berbena. So ano nga ba inaasahan naman natin na pagkilos nitong bagyong si Berbena, no? Kanina alas 8 ng umaga nandito siya sa may bandang Panay Island area at inaasahan natin mamayang gabi ay kikilos ito patungo sa may bandang Northern Palawan area. At mapapansin natin, posible rin pala itong mag-intensify into a tropical storm. Kaya dapat handa yung mga kababayan natin dito sa may bandang northern part ng Palawan. Bukas ng umaga, inaasahan naman natin ay nandito na siya sa 275 kilometers west ng Coron, Palawan. So tuluyan ang lalagpas ng landmass ng ating bansa. At sa darating naman na Huwebes ng umaga, inaasahan na itong tuluyan ng nakalabas ng ating area of responsibility. Mapapansin din natin yung lakas na ito, inaasahan natin na posible itong mag-intensify into severe tropical storm once nakalabas na po ng ating PAR. At sa mga susunod ng araw, inaasahan natin na patuloy itong kikilos patungo dito sa eastern seaboard ng Vietnam. So dahil sa pagkilos na to, ano naman yung inaasahan nating pag-ulan? Kanina binanggit natin yung wind signal patungkol ito sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. At dahil wind signal number 1, posibleng minor to minimal damages sa mga ilang istruktura, ilang uri ng pananim. At yun nga, binanggit natin kanina, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan. Samantala, ang mga pagbugso ng hangin, mararamdaman din po sa mga lugar na walang wind signal. Ngayong araw sa mga lugar sa Luzon na walang wind signal, ganun din sa Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Misamis Provinces, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. At sa mga susunod pong araw, no, may mga pagbugso pa rin po tayong ng hangin na inaasahan dahil nga sa may kalakasan po ang amihan sa mga araw nito at sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Kaya dapat maging maingat din po yung mga kababayan natin na mga mangingisda, yung mga may maliit na sakyang pandagat sa mga ilang lugar sa Luzon na wala pong wind signal. Samantala, kung titingnan natin ating latest satellite imagery, pag-usapan naman natin ano yung mga inaasahang pag-ulan. Bukod dito sa bagyo, makikita po natin may nakatutok tayong shear line sa Luzon, amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaya iyan po yung reason kung bakit yung mga pag-ulan natin na bukod dito sa malapit nga sa lugar na may bagyo, meron din tayo inaasahang pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon dahil po yan sa amihan at shear line. 100 to 200 millimeters of rain dito sa mga lugar na naka-highlight ng orange, and dito naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters. So yung mga pag-ulan na yan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog sapagkat pwedeng tumaas ang level dahil sa continuous sa pag-ulan, umapaw, or pwede namang yung mga pag-ulan sa mga karatig lalawigan, magpataas ng ilog doon at nagkataon na yung outflow ay papunta po sa mga ilog nilang lugar. Dapat maging alerto tayo doon. Pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa panan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nabababad ng pag-ulan na inyong lugar, maaaring maging malambot na yung bahaging kalupaan. At yun nga, kaya't ilang araw na rin tayo nagbibigay babala, dapat po sa mga oras na ito ay nakalikas na tayo sa mga
designated evacuation centers or at least nasa mga lugar tayo na makamag-anak po natin na sa tingin po natin ay mas safe yung location. Dito naman sa bandang mga karagatan sa paligid nga ng Northern Luzon, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakalon. May nakataas po tayong gale warning dyan, no? So, yung mga karagatan sa paligid ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, magiging maalon hanggang sa napakalon dahil naman po sa amihan. Kaya bukod sa mga karagatan sa paligid ng lugar na may wind signal, wag na rin po sanang pumalaot muna. Yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, dito nga sa mga bahaging karagatan na naka-highlight ng red para makaiwas po sa mga malalakas na alon na pwedeng magpataob ng mga bangka at maliit na sakyang pandagat.